Nagwo-worry ka ba pag kumakain ka ng lechong kawali? Nasa tamang video ka guys. Dahil itong version ng ating lechong kawali this time is less oil, less fat. So hindi ka magwo-worry sa taba. So same process lang yung gagawin natin. Kailangan natin ng pork. So yung pork na ginamit natin dito is yung belly part. Dahil yun yung pinaka-perfect gamitin natin for lechong kawali. So kailangan lang natin siyang pakuluan in hot water with star anise, bay leaves, and of course, lagyan natin ng bawang. So, yung bawang natin medyo may suloy na, mas masarap siguro yung lasa nito guys, right? No? Joke lang. So, nilagyan din natin siya ng ground pepper and salt to taste. Yan. Kailangan lang natin siyang pakuluan maybe in 20 to 30 minutes. So, depende sa cut nyo ng baboy natin and yung dami. Dahil syempre, the more kailangan mas matagal natin siyang pakuluan para mas luto hanggang loob. So, after nga nating pakuluan, hinangunan natin. Yan. And the next process is, kailangan lang po natin siyang tuyuin. Though, dahil ang gagamitin nating process dito is hindi natin siya pakukuluan sa mantika, okay lang din natin na hindi siya i-dry ng maigi. But since dahil lalagyan natin siya ng toyo, para dumikit yung toyo, kailangan natin siyang i-dry. Tapos yung paglalagay natin ng toyo dito is optional lang naman guys dahil malasa na naman yung ating baboy. Ang toyo lang is additional taste ba and then yung color din. Mas attractive kasing tingnan yung lechong kawali natin pag naluto pag nilagyan natin ng toyo or soy sauce. And ito na nga po yung process natin. So hindi natin siya ipiprito sa mantika. At ang gagamitin po natin is air fryer. Yan. So itong air fryer po natin na to is nabili ko siya online and thank you to Lisel. Dahil siya yung nagsuggest sa akin ng brand which is Cosori. Yan, so napakadali po niyang gamitin. Na-adjust natin yung temperature at saka yung oras. Tapos meron namang mga automatic button depende kung ano po yung i-air fry natin. Usually ginagamit namin to sa pagluluto ng fries. Less oil. Tapos yun nga, magmi-mix lang tayo ng ketchup and mayo. Ready na. So ka na sa pagkain. So, twice nating isasalang, actually, it's 3 times nating isasalang sa air fryer itong ating lechong kawali. Dahil kailangan nating baliktarin, so, like this one, so, nasalang na natin siya first time, so, at 380 degrees Celsius in 7 minutes. And then, binaliktad natin para yung kabilang side naman yung maluto. So this time, sinalang natin siya sa 400 degrees Fahrenheit in 9 minutes. So sa kabilang side naman yun. Yan. So makikita natin medyo nag-start ng maging chicharon like yung side niya. Tapos yung third salang natin is yung palulutungin naman natin this time is yung pinakataba niya. And at the temperature of again 400 degrees Fahrenheit in 10 minutes. And then, medyo hindi natin narinig yung pagiging crispy niya habang niluluto sa air fryer. And ito na nga yung ating result, yung final product natin. Kita nyo guys yung balat, napaka-crunchy. Itsura pa lamang, mapapatakam ka na. And the reason why mas healthy yung way na to is dahil hindi nga natin pinirito sa mantika. Tapos makikita nyo na yung size niya is na-reduce dahil na-drain nga yung mantika niya. Hindi ko lang napakita guys yung nakuha nating mantika from this pork, pero sobrang dami ng mantika na nakuha natin dahil na-drain nga yung mantika. So rinig nyo ba guys yung crunchiness niya habang chinichop? So hindi mo na ako mag-talk. Let's listen to the crunchiness of our lechong kawali. Look at that, so juicy.
masarapan yung family natin dyan sa tatlong yan dahil syempre masarap na, hindi ka pa masyado nag-worry about high blood pressure. So, ito na nga po yung ating lechong kawali. Thank you guys for watching and hopefully nagustuhan itong video na to.